Posibleng pagharapin sa isang pagdinig sina dating Bicol Party List Representative Zaldico, dating retired Marine Sergeant Orly Guteza at 18 pang Marines ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Ayon kay Lacson, magkakaugnay ang kanilang pahayag at upang malaman kung may katotohanan ang mga ito. May umaarangkadang balita si Angela Babad. Isang welcome development ang pagkakadakip kay dating Representative Zaldico, ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson. Ayon kay Lacson, malaking bahagi si Ko ng mga maanumalyang flood control projects dahil siya ang nakakaalam sa insertion at alokasyon ng pondo sa DPWH. Nauna nang inisyuhan ng show cause order si Ko kasama si Orly Guteza sa pagdinig ng Blue Ribbon noong Enero na hindi niya kailanman sinipot. Oras na makabalik na sa bansa, tiyak na pagpapaliwanagin si Ko kapag nakumpleto na ang 9 na pirmang kinakailangan para sa partial committee report at may mag-sponsor na rito, muling magpapatawag ng pagdinig si Lacson. At first opportunity, pag nandito na si Zaldico, iimbitahin namin. Yes. Ang plano ko ba, pagka nandito na si Zaldico at pinayagan kami ng korte, pagkasabay-sabayin ko na yun kasi connected yan interconnected sila. Si Orly Guteza, yung ex-soldiers. Pagsasabayin ko na sila para magkaalaman kung sino yung truthful, kung sino yung half-truth, kung sino yung nagsisinungaling. Iminungkahi rin ni Lacson ang isang praktikal na schedule para sa Senado kung sakaling magkasabay-sabay ang mga pagdinig at ang pagtransmit ng Kamara ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, isasagawa ang impeachment proceedings tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon, habang gaganapin naman ang mga regular na sesyon tuwing Martes at Huwebes. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.